5. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Proverbs 30, verse 5. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Brother Gary and Sister Christy Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jeneline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Botes Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family. Hello. Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Nechi Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lina Lopez, Brother Jesus Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Francis Pineda, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabelior, Brother Sam Benesano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Sister Rodelidia Parel, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Togade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Melanie Ilagan and Family, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z Reynosa, Sister Jean, Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Brother Matthew Santos, Brother William Valencia Jr. Muli, magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo, mga kapatid ko sa Iglesia ng Fiel. At gayon din po sa inyong lahat ng mga kapatid sa Iglesia ng Pasmintamo. At ang mga patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. At ngayon pong gabi, bago po tayo dumako sa ating panalanginan, ay nais kong muling magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Ito po ay mababasa natin sa Kawikaan, chapter 3, sa verse 16,
Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya. Sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Kaya nga po ang ating paksa ay nasa kamay ng Diyos ang ating buhay at ikabubuhay. Ito po ang paksa natin. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung ang buhay natin ay kanyang pahabain, nasa kamay pa rin ng Panginoon kung tayo ay mabubuhay ng maikling pamumuhay. Kaya nga po sa gabi ito, habang tayo nabubuhay ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang salitang dito na sinasabing nasa kamay niya nasa kanang kamay niya ang ating buhay at sa kaliwang kamay naman ay kayamanan at karangalan. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay at ikabubuhay, ay ano ang dapat nating gawin habang tayo ay nabubuhay? Sabi po rito sa unang Pedro, chapter 5, sa verse 6, kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. So ito po ay napakahalagang salita na itinuturo po sa atin. Magpakababa tayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Nang ibig sabihin, kung tayo nasa kasaganaan, mula sa kamay ng Diyos yun. At kung tayo naman ay nasa kasalatan, nasa ilalim pa rin tayo ng kamay ng Panginoon. Kaya nga, ang araling ito ay tinuturo sa atin ano man ang kalagayan natin ngayon. Sa kasaganaan, sa kasalatan, ay magpailalim tayo sa ilalim ng kamay ng Diyos, sapagkat ang kamay ng Diyos ang siyang gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. At yamang ang Diyos ang gumagawa sa ating buhay sa pamagitan ng makapangyarihan niyang mga kamay, ay magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat siya ay may magagawa anuman ang ating mga pangailangan. At lagi natin isipin, ano ba yung kamay ng Panginoon? Ang kamay ng Panginoon ay makapangyarihang gumawa ng langit at lupa. At sa pamamagitan din ng kanyang mga kamay, kung tayo'y paiilalim sa kanyang mga kamay, ay siya pa rin ang Diyos na may kapangyarihan na gagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalo na po sa panahon ito. Sa panahon ito ay damang-dama natin ang mga pagsubok sa buhay. Pero ano man po ang ating nararanasan, ay pailalim tayo sa kamay ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Na ibig sabihin, nagpapailalim tayo sa kanyang kalooban. Na anuman ang ating nararanasan ngayon, kamay pa rin ng Panginoon ang gumagawa sa atin. Na kailangan natin ang magpailalim sa kanyang kamay ng makapangyarihan, sapagkat wala namang iniisip ang Diyos para sa ikasasama natin. Ang lahat po ng ginagawa ng Panginoon, ito po ay para sa ating ikabubuti. Kaya nga po, binibigyan kong diin dito na tayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Sa kasaganaan o sa kasalatan, isipin natin, ang kamay ng Diyos ang gumagawa sa atin. At ang mahalaga, dahil ang kamay niya ay makapangyarihang mga kamay, lagi tayong pailalim sa kanyang kalooban, sapagkat ang Diyos ay laging nagmamalasakit sa atin. Kaya ito nga po ang sinasabi sa unang Pedro 5:7. Ang sabi rito ay na inyong ilagak sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ilagak daw natin ang nagpapailalim sa kamay ng makapangyarihan ng Diyos. Inilalagak ang lahat ng kabalisahan sa Kanya. Bakit dapat natin ilagak? Sapagkat tayo ay ipinagmamalasakit niya. At ito pong mga pangakong ito na nanggaling sa mga kamay ng Diyos na makapangyarihan. Matiwala tayo mga kapatid. Lahat ng kabalisahan, kahirapan, karamdaman,
o anumang mga suliranin natin na sa araw-araw nakakadama tayo ng iba't ibang tiisin, pailalim tayo sa kanyang kamay na makapangyarihan. At para wag po tayong mabalisa ay ilagak daw natin sa kanya ang lahat ng ating kabalisahan sapagkat tayo ay ipinagmamalasakit niya. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa inyong mapagpalang nga kamay na patuloy na gumagawa sa buhay namin, kamay na nagbibigay sa amin ng mahabang buhay at ikabubuhay. Ama, bigyan niyo po ng kapangyarihan ang mga salitang ito sa aming magkakapatid. Ay lagi naming isipin na sa inyong mga kamay ang buhay namin at ang aming ikabubuhay, ang inyo pa rin mga kamay ang gagawa upang kami mabuhay, Panginoon, na laging nakaugnay sa iyo. Patuloy ko pong idinadalangin, Ama, ang mga kapatiran sa Iglesia ng Fiel. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang kalagayan. Meron man sa kanila ang may karamdaman, ay patuloy po ninyo silang dalangin kagaling at kagamutan. Kung may nanghihina, Ama, ang inyo pa rin mga kamayang inaasahan namin, aalalay upang sa panahon ng panghina sila'y palakasin ninyo. Lahat ng noon ng mga pangailangan ng mga kapatid ay tulungan yung lagi nilang maalala. Ang inyong mga kamay ay inyong ibinubukas upang sila'y bigyan sapat na tapat sa lahat ng pangailangan. Gayun din po, Ama, mayroong kaming mga kapatid sa kasunta mo, mayroon din po silang mga karamdaman. Panginoon, patuloy niyong ilanda ang pananampalataya sa kanilang may mga karamdaman. At tulungan niyo po, lagi nilang alalahanin ang mga salitang ito. Ang inyong kamay na makapangyarihan ang nagbibigay ng mahabang buhay. Ang inyong paning makapangyarihan kamay ang siyang magbibigay ng ikabubuhay. Kaya ano man ang pangailangan ng mga kapatid sa Iglesia ng kasunta mo, abutin niyo, Ama, tulungan po ninyo at tulungan niyo. Lagi kaming makaisa na kami ay laging magtiwala sa inyo, sa inyong mga kamay na makapangyarihan, sa inyong mga kamay na pinagmumula ng lahat ng pangailangan, ay lagi kaming magkaroon ng isang espiritu, magtiwala na ang inyong mga kamay ay patuloy niyong ibubukas upang kami abutin sa lahat ng aming mga pangailangan, spiritual, material, o financial, sa inyong nagagaling Panginoon. At ito po ang ay umaasa sa inyo sa katapatan ng inyong mga pangako at sa makapangyarihan ng mga kamay. Umaasa po ako, Ama, na ang lahat ng pangailangan namin mayroong kayong patutunan sapagkat kayo ang naglalaan ng lahat ng mga pangailangan. Ito po ay pinagpapasalamat at hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. Life can be so good, life can be so hard, never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget, and sometimes I can't see that whatever comes my way, you'll be with me. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands.
is for sure, nothing is for keeps. All I know is that your love will live eternally. So I will find my way, and I will find my peace, knowing that you meet my every need. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause you're